Honorable Banjo, Sir Banjo Dimookom at naabutan natin yung kanilang activity kung saan po ay itong business sector na pagkakaroon ng tax dito po na tunay na leader na may malasakit sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur at nandito rin ang ating taga-Dipit. Kukuha tayo ng overview doon. Mayor, any reaction doon po sa inyong ginawang activity na alos umaga kayo nandun upang gagawan ng inyong mga meeting itong ating mga business sector? Any reaction dito, Mayor? Una, Bismillahirrahmanirrahim. Tuloy-tuloy naman yun. Simula nung naupo tayo, kahit gabi, walang Saturday, walang Sunday. Umagat gabi, nagtatrabaho tayo. Pinapakita natin na sa bawat patak na oras, walang sinasayang na oras. Kumbaga, kung kaya ngayon, huwag na natin ipagbukas pa, kailangan gagawin natin yun. Nakikita naman sa loob lamang ng isang buwan at 7 araw na pagpupo natin bilang mayor ng bayan na ito, punong bayan, ay nakikita naman kung ano yung pagbabago. Napakaraming pagbabago at napakaraming ginagawang kumbaga pwedeng di ba siya mamangarap pero nasa sobra 10 accomplishment na tayo at gagawin pa kasama na doon. Ang dami talaga. Tuloy-tuloy ito at andyan naman yung ating Armed Forces of the Philippines, gabay natin at Philippine National Police, pati yung mga civilian ng Dato Saudi, nakikita natin yung kanilang saya na sa pagmamalakad natin at dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na talagang tuloy-tuloy na itong ating pamamahala sa mamamayan ng Dato Saudi Municipal. Pagtuwan ko na itong business sector at sinabi nyo kanina yung mga vendors na maliliit ay pwede wag na isali kasi nakakaawa rin naman yung maliliit lang at katiting lang ang kanilang mga punan. Bagkos doon sa mga liblib na mga barangay na meron mga lalaki, any comment doon, Mayor, para malinaw po doon sa gustong ipatupad ang good governance na sinabi ng ating ACM na lahat ng UBGP ay papatupad itong good governance sa inyong mga pamunuan ng BAM, lalong-lalo na isa kayo sa former Biti, Mayor. Oo naman, sinabi ko na yung mga maliliit yung tinda, katulad ng mga nagtitinda lang ng gulay, particularly yung mga kangkong, pati mga isda, yung konti lang yung income. So sabi ko, huwag nang isali yan, napapabayarin pa natin yan ng tax, kasi kawawa. Dapat tulungan natin yan Lalo na sa nakakaedad na matatanda na piliin lang natin yung may kakayahan na gabanan yung kanilang binabayaran sa bayan, mga tax business ko nila. Kasi kawawa naman binibigyan natin ng konsiderasyon yung walang mga kakayahan. Nakita kasi natin dito ay una pa, umpisa pa lang tayo at dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumbaga kapag-ipakinabang yung ginagawa natin na nag-elect kasi tayo ng mga business sector kanina, mula presidente down sa board of directors. So parang sabi nga nila sa unang pagkakataon na merong ganun, na kumbaga naging formal yung kanilang kuwan, nanunumpa sila sa harap ng karamihan, sinamahan natin sila at sila'y nagagalak at natutuwa. Dalangin din nila na tuloy-tuloy na yung programang ganun. Isingit ko na rin siguro, Mayor, medyo konti lang mga madama. Itong nandoon ka mismo doon sa 6ID sa pamunuan po ni Major General Donald Gumiran, kung saan po ay inyong sinisingit ang area ng Dato Saudi na meron po mga barangay diyan na kung saan po ay nagkaroon ng may mga sigalot. Any update nito, Mayor, na alam ko gusto niya tapusin ito upang makita ng taong bayan na kayo ay karapat-dapat na binuto nila para sa ekonomiya. Any update nito, Mayor? Of course, yan lang man lang yung tinitingnan natin kasi ang may mga ilang barangays din tayo na affected ng gera doon pa. So, ang tinitingnan natin ngayon kung paano natin mapabalik yung civilian doon sa barangay na yun. In fact, nagsabi na rin ako sa ating mga magigiting na General, nagpaalam na rin ako sa kanila, ating Brigade Commander, General Cato, pati Chief Minister, na talagang sabi ko dapat makauwi na yung civilian kasi sa tagal ng panahon, naghintay lang sila. So ang concern lang Manila, yung peace and order kasi para sa kalaman ng lahat, ang barangay Gawang, nagsabi nga ako sa ating buting Chief Minister na dapat makauwi na yung tao at may mga bahay kasi yan lang yung nakikita ko na barangay na walang tao, walang bahay. So kumbaga nasasayang yung tax ng taong bayan, yung para sa taong bayan,
yun na nga, invite din natin yung kapitan doon, tapos ang MILDOO, andun din siya, at tinanong natin kung bakit nagkakaganito ito. Positibo naman at sabi niya, pauwi niya yung mga tao doon, kasama na yung ating kasundaluhan, maggabay sila, ang assurance nila sa atin, sa mga mamayan ng Dato Saudi, walang sino mang pwedeng humadlang para sa kapakanan ng civilian na uuwi sa kanilang lugar. Maraming salamat. Mary, yung mga paano yung mga ano na last na lang, yung nasira ang bahay. Ito ba alam ko may busila kayo na puso na tutulungan o meron bang darating na prambal na matulungan sila? Actually, meron na akong nagawa na kami ng project. Okay. Na magiging kami ng bahay intended lamang sa gawang. If I'm not mistaken, 50 houses yun yung ginawa namin doon. Okay. At sana, tuloy-tuloy. Kasi ando na ngayon sa kanila at ang pinakamaganda dyan, gagawa ng kalsada at gagawa ng potable water system. Wow, very nice. Na inumin tubig para sa kanila. Lastly, ito mga taga-DEP dito, marami pa sana kaso alam ko may mga meeting pa kayo. Lastly, anong mga concern nitong mga volunteers natin na teacher? Ito ba yung manggagaling na 20%? At alam po natin na hindi po ma-afford yung kanilang sahod kasi minsan may mga malalayo diyan. Any comment dito, Mayor, na makatulong kayo sa lalong pagangat ng education dito? Actually, katulad ng sabi ko, ang bayan na ito, parang tayo yung pagsalo. Kasi manatnan natin dito yung napakalaking loans. Mga napakalaking obligasyon ng bayan na ito. So, ang tayo yung nagsasalo sa kanila. Sabi ko, hanggang katagalan, masasalo na. Ang dami, medyo may karamihan kasi yung volunteer teachers natin. Tinitingnan natin kasi personally sabi ko ako, gustong kong tumulong. Kaya lang, nakakadepende kung saan natin kukunin yung pangbabayad doon. Kasi, actually, kung malaman lang natin na sobrang laki nung bayan na ito. Kaya medyo nahihirapan tayo. Pero kaya pa naman kasi nananawagan tayo sa lahat na magsuportahan para sa ikabubuti ng bayan na ito. At talagang, magtrabaho para sa bayan. Okay. Maraming salamat, Mayor, at marami pa sana ako itatanong at yan po ang ating update, mga kababayan. Nakita niyo po yung mga teacher at dito po sa kanya nakisingit lang tayo. Maraming salamat po, Mayor. Mabuhay po kayo. Yan po si Honorable Baser Dimaucom Uto. Mabuhay po.